Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-138 day na ating sharing ng devotion video. And today is Thursday and wala po munang Thursday devotion ang Alive in Christ dahil nga po sa Baguio kasi yata ay nagkakaroon ng outbreak ng dengue. So let us all pray and medyo hindi rin maganda ang pakiramdam na ating Pastora Joy that is pregnant for their second baby, kaya include natin sila into prayer. And bago po tayo magpasimula, wag po natin kakalimutan na magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon para sa gagawin nating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. So let us all pray. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, nagpupuri, dinadakila at pinapasalamatan kayo sa buong araw na ito. Panginoon, kami inyong sinamaan. Salamat sa buhay, hininga, at lakas na ipinagkaloob niyo, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga dapat gawin sa bawat araw, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinudulog po namin sa panalangin, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, Panginoon. Lalong higit si Pastora Joy, Panginoon, at ang kanilang pamilya, Panginoon. We know, Lord God, that you will protect them, Panginoon, para sa outbreak ng dengue, Panginoon, at saan pa man, Panginoon, na may mga outbreak ng mga sakit at karamdaman, Panginoon. We claim, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. And we are protected, Panginoon, dahil nais ninyo, Panginoon, na mas magamit pa ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang magpahayag ng inyong mga mabuting balita sa iba, Panginoon. Kaya din, Panginoon, sa aming gagawin na pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, we pray, Panginoon, na ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, na ibinigay niyo na sa bawat isa sa amin, Panginoon, the boldness and the courage, Panginoon, na matapang na maihayag ito sa bawat isa, Panginoon, na makikinig at gamitin ng aming social media, Panginoon, para sa pagbabalita ng mabuting balita ng Ebanghelyo na tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, upang tubusin ng aming kasalanan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang aming buhay, Panginoon, ay maging kasiyasiya at kinalulugdan ninyo, Panginoon, na nasusunod ang inyong kalooban, Panginoon, sa aming gagawing pagbubulay-bulay na ito, Panginoon. Alam namin na kayo ang kikilos sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa na makakapakinig o makakabasa, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, ninyo na nagmumula sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat namamahayag ng inyong mga salita, Panginoon, ay huwag maging mayabang, Panginoon, bagkos ay manatiling nagpapakumbaba at humble before you, Lord God, na hindi ang aming karunungan, ang aming galing o aming talino ang mangibabaw, Panginoon, bagkus, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan at ang inyong kapangyarihan ang mangibabaw sa bawat isa, Panginoon. Tunay na kayo lang ang may karapatang magsaayos, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. At nawa, dalangin po namin ang paglalangis sa aming mga labi, Panginoon, at itago mo po kami sa iyong likuran, Panginoon, upang tanging ang glory nyo lamang ang magliwanag sa aming gagawing pag-devotion na ito, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 20:12. Ayan, ang nakasulat po dito ay nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit sinugatan din ito at ipinagtabo yan. Message, maging sa ikatatlong beses daw na nagpadala ng alipin ang may-ari ng ubasan, ngunit ganoon pa rin ang ginawa ng mga magsasaka. Sinugatan daw ang ikatlo at ipinagtabo yan. Application, at gaya din sa tatlong araw, kung maipako si Jesus sa krus at mamatay ay muling mabubuhay. Kaya ang ipinadala ding alipin ng may-ari ng ubasan ay tatlo. Gaya din sa tatlong beses itatanggi ni Pedro si Jesus. Ngunit ang pinatutunayan dito na kahit makailang beses na may ipadala ang may-ari na mga alipin ay nagmamatigas at inangkin na ng mga magsasaka ang ubasan niya. Gaya sa ginagawa ni Satanas at ng kanyang mga kampon na inangkin nila ang mundo. Binubulag nila ang mga tao na hindi maniwala at manalig sa Diyos, kundi umasa sa sarili nilang magagawa. Ngunit kahit angkinin ni Satanas ang mundo,
laging magwawagi ang Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus. At meron pa ding mga mananampalataya ng Diyos na hindi mapapagod na ipahayag at ipangalat sa lahat ang mabuting balita ng Ebanghelyo, na kahit hanggang kamatayan ay babaunin natin at di ito mapipigilan na hindi kumalat sa buong mundo. So, pari na pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, talagang dito makikita natin yung super application ng mga salita or number na 3. Ayan, 'di ba? So, number na 3 is pagkalipas na maipako sa krus ang ating Panginoong Yesus ay 3 araw bago siya bumangon mula sa kamatayan, 'di ba? And yun na nga, sinabi na rin niya sa kanyang alagad na si Pedro na kung saan ay 3 beses siyang ikakaila ni Pedro, 'di ba? So, maraming significance yung 3. And dito din sa illustration natin na to is 3 beses din nagpadala ng alipin or alagad ang may-ari ng ubasan sa mga magsasaka or sa kanyang bukid, di ba? Para kunin na niya yung harvest niya or yung parte niya sa kanyang itinanim, di ba? Ayan. Pero dito makikita natin na sobrang inangkin na nga ng mga magsasaka na kumbaga hindi na nila hahayaan na maging kaparte pa ang may-ari, or which is mas more known natin na ang Diyos, na magkaroon ng bahagi sa kanilang mga ginawa, 'di ba? So, ay ang tunay na may-ari ng buong mundo at lahat ay ang ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, kahit kapag ginusto niya na kunin 'yon, ay kaya naman talaga niyang makuha. Subalit, ayan, may mga kagaya nga na kalaban or mga enemy that comes to steal, kill, and destroy, na pilit na ipagdidiinan na sa kanila pagmamay-ari nila ang mundong ito at ang mga tao sa mundong ito, 'di ba? Kaya nga ang ginagawa ng kalaban sa isipan ng mga tao ay gagawin itong masama, 'di ba? Na ang gagawin ay maging maibigin sa salapi, magagalitin, maiinisin, 'di ba? Mainggitin. So lahat ng mga negative emotions is ilalagay ng kalaban sa iyo, 'di ba? Para sa gayon, hindi mo kilalanin ang Diyos, hindi mo tanggapin ang kanyang anak na si Jesus, at ikaw ay magbabase lang sa sarili mong kakayahan. Kumbaga gusto mong yung glory mo, yung katalinuhan mo, yung galing mo, yung talento mo, ang maging basihan ng yung pag-angat, diba? Na para hindi mo kilalanin that all things is from the Lord. Kumbaga ang Diyos ang lumikha at nagbigay ng lahat ng yan sa atin, diba? Sabi na sa katalinuhan ay pinagkaloob ng Diyos para sa bawat isa sa atin, or talento is yun yung naging daan para ikaw ay magtagumpay. Na ba, naging sikat ka, nakaimbento ka ng mga bagay like ito, yung modern technology like cellphone, computer, robot, and everything, di ba? Pero sabi nga, kahit gumawa ang mga tao ng what you call this, ng kahit gumawa ang mga tao ng mga robot, pero hindi pa rin magagawa ng mga tao ang kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus na tayo bilang tao, di ba, na nagsimula sa mga cells ng ating mga magulang o mga binhi ng ating mga magulang at tayo ay nabuo, 'di ba? So, ang pagkakabuo natin at pagkakasilang dito sa mundo ito ay isang milagro ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Kumbaga tayo ay kagaya ng isang binhi na naipunla sa ating ina, at yung ina natin ang nagbuntis at nagsilang sa atin sa mundong ito, 'di ba? So, yun nga, kahit pilitin man ng demonyo na angkinin ang mundong ito, ang lagi nating nakasisiguro tayo ay hindi titigil ang Diyos na meron at merong gagamitin ng mga tao para magpahayag ng kanyang salita, at para mananatili na nananampalataya at matibay yung pananalig at relasyon sa Kanya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang buhay, diba? So, yan yung mas alam natin na magkakapagsasabihin ng ating Panginoon, well done, good and faithful servant, diba? So, napakasarap sa pakiramdam kapag tayo yung sasabihan ng ating Panginoon ng ganun, diba? Kaya nga, kahit ano man ang mga pagdaanan natin, huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag manghihina yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Bagkus
mas lalo pa nating patibayin dahil ang ating Panginoon ay hindi tayo binibitiwan, 'di ba? Tinutulungan pa niya tayo para mas gumaan yung ating mga pasanin o mga dalahin, 'di ba? Dahil hindi pa iintulutan ng Diyos na makaranas tayo ng mga pagsubok o problema na alam niyang hindi natin kakayanin. Alam din niya yung kapasidad natin kung paano natin ma-handle yung mga pagdadaanan natin, 'di ba? And yun nga, una pa lang na dapat na nating ipagpasalamat sa Diyos kapag nagigising pa tayo kada araw at meron pa tayong magagawa to improve our life, to improve our physical body, to improve our mental, and to improve our spiritual, di ba? At syempre, yung pakikisalamuhan natin sa ating kapwa dahil hindi tayo pwedeng mabuhay ng sa sarili lang natin. Kailangan natin ang kapwa natin at kailangan natin ang Diyos na gagabay sa atin for us to have matupad yung promise ni God sa atin na sa Jeremiah 29:11, that for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, panghawakan natin yun, yung pangako ng ating Panginoon Diyos na kahit hanggang sa huling hininga natin, alam natin na hindi magtatapos ang ating buhay hanggat hindi nangyayari sa atin kung ano yung pinangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, kagaya dito na wag tayong padadala sa mga naninira or mga nagpapawala ng pag-asa natin ng mga sitwasyon or mga tao, di ba? Never mind about what they say to you, basta ang iyong focus ay lagi lamang nasa ating Panginoong Diyos, kailanman ay hindi ka matitinag sa iyong pananampalataya at sa iyong matibay na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Lalong higit, pagtibayin natin yan sa pamamagitan ng panalangin, sa laging pakikinig ng salita ng Diyos o pagbabasa nito at pagbubulay-bulay, and maging maayos ang ating pakikitungo sa ating kapwa, that people will see the Christ likeness in you and into every one of us. So, now may natutunan kayo sa ating share na devotion video, and let us all end up into prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami para sa aming katatapos lang na pagbubulay-bulay na inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na kay sarap, Panginoon, na maging matibay sa pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon, hanggang sa huling hininga namin dito sa mundong ito, Panginoon. Kaya alam po namin, Panginoon, na pagpapatibay sa bawat isa sa amin ay ginagawad o ibinibigay nyo sa amin, Panginoon, upang ang lahat ng mga mararanasan namin, Panginoon, masaya man o malungkot, nakakaiyak man or nakakatakot, Panginoon, or maaari magdulot sa amin, Panginoon, ng mga alalahanin, Panginoon, or mga bagabag, Panginoon. Pero sabi nyo nga, do not fear, do not worry, Panginoon, sapagkat kayo ay lagi namin kasama at anumang mga bagay ito, Panginoon, ay tiyak na mapagtatagumpayan at napagtagumpayan na namin kagaya ng napagtagumpayan ng iyong anak na si Jesus na talunin ang kamatayan, Panginoon, na kinatatakutan ng lahat, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalahin ko po ang lahat ng tao, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. Ito ay sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at saan mga pinagkakakitaan nila, Panginoon. Mga utang man ito na hindi nababayaran o hindi sila nababayaran ng mga umutang sa kanila, Panginoon. Mga tinakbuhan sila, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, alam namin, Panginoon, o may mga nanggigipit sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay a just God, Panginoon, that you are our provider, Panginoon, na naman ang aming hilingin sa panalangin, Panginoon, basta kami ay naniniwala na magagawa ninyo ito o mangyayari sa aming Panginoon o nangyari na, Panginoon, ay siyang magaganap sa aming Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang mga may karamdaman, Panginoon, ng sakit, Panginoon, na physical, emotional, at social, at spiritual, Panginoon, we pray, Lord God, that you are a healer, Panginoon, at sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay kami ay magaling na, Panginoon. We claim all the healing, Panginoon, kahit sa may pinakamalalaman na sakit na mararanasan ng tao, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, pagpapagaling sa aming espiritual, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, o damdamin, Panginoon, na nasaktan, Panginoon, dahil sa mga salita o mga aksyon ng aming kapwa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan din sa mga ito, Panginoon. Ang mga
nawalan ng mga pag-asa, Panginoon, at mga tao, Panginoon, na sa palagay nila, Panginoon, ay mas mabuti pa na hindi na lamang sila ipinanganak sa mundo ito, Panginoon. Ipaunawa at ipaintindi niyo po sa kanila, Panginoon, na napakasarap mabuhay at maranasan ang buhay na ito dito sa mundo, Panginoon, at nararapat lang na isa buhay namin na naayon sa inyong kalooban. Kaya hindi, Panginoon, ang mga pakikisalamuha namin sa aming kapwa socially, Panginoon. Kayo ang siyang mag-guide at maggabay sa aming Panginoon, na kami magsilbing inspirasyon, makatulong sa aming kapwa sa the best na aming magagawa, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging kasangkapan ninyo kami, Panginoon, para sa pagbabahagi sa kanila ng inyong mabuting balita, Panginoon, at anuman ang mga pinagkaloob nyo sa amin ng mga talento, mga kayamanan, Panginoon, pera man yan, Panginoon, o trabaho na maaari namin ipagkaloob sa aming kapwa, o tulong na pisikal, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpala na maitulong namin ito sa aming kapwa sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang inyong mga ginagamit, Panginoon, mga napiling mga prophets, mga teachers, mga pastors, o mga pari, Panginoon, at mga misyonero, Panginoon, or kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, that choose, Panginoon, na boldly, Panginoon, ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon, na hindi mahiya, hindi matakot, Panginoon, sa lahat ng kanilang makakausap o makikilala, Panginoon, na ipakilala kayo at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon. Naway kayo po ang siyang magningning sa bawat isa sa amin, Panginoon, at anuman po mga deepest prayer ng bawat isa, Panginoon, na hindi man maisang bulat sa mga public prayer na kagaya nito, Panginoon, ay alam po namin na kayo na ang sasagot sa mga ito, Panginoon. We pray, Lord God, for your abundant blessings pa more, Lord God, at kalakasan sa katawan ng bawat isa, Panginoon. Mahaba pang buhay, Panginoon. Nang sa gayon ay magamit mo pa ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, para sa pagpapalawa at pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo o mabuting balita sa buong mundo, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, willing, Panginoon, na ipagamit ang aming buhay, lakas at hininga para sa inyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na hindi namin inaasahan, ngunit nangyayari sa aming buhay, Panginoon. At anumang mga pagsubok o problema na hinaharap ng aming kapwa, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na palaging may kasagutan at may katugunan sa inyo, Panginoon. Muli, ikaw po ang maghari, ikaw ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, and let your will be done into our life. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye!